Po mga kapatid at muli it's a great opportunity po muli na pag-usapan po muli natin at ang Word of God at talagang ang ating Panginoon ay lagi pong nagpo-provide ng mga information, I mean yung Word. So sa kanya lang po tayo didepend sa kanyang will. Minsan may mga panahon nga lang po talagang ah alam niyo po yun, mga personal natin pong ginagawa ay minsan um, minsan nakakaligtaan natin na basahin o i-meditate. But ayun, yung providence ng Panginoon, yung time na pino-provide niya po sa atin is nandun po, lagi pong nandun. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. At yun nga, wini-welcome po natin ng una ang ating Holy Spirit, ang ating Diyos, ating Panginoon. Nawa, samahan po tayo ngayong gabi. At kiniklaim na po natin, nakasama po natin siya. At malapit na po sabi po nila, yung spirito na kung saan pagmamahalan. At kung isipin natin bilang Kristiyano, araw-araw po na dapat nagmamahalan. But again, yung pong opportunity naman na ma-share natin ng ating Panginoon is yung ding panahon na ganito po ba, yung sabi nila, spirit of giving, loving. At ayun, Jesus is the reason for the season. Yun po yung naririnig po natin. Okay, so yung topic po natin ngayong gabi ay simple lang po, pero I hope na i-draw po natin yung attention po natin dun sa text. From Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Yung title po niya, Who is Jesus? Simple lang po yung question, but ayun, gagamitin po natin yung text ng Colossians chapter 1, 15 to 20. At ako pinaniniwala, lubos na naniniwala na personally, kaya po tayo nagkakatipon ng ganito, fellowship is para sa ating, dahil sa ating Panginoon, para sa ating Panginoon, for His glory. Okay. So, pwede nyo pong tingnan, yung Colossians, pwede po nating tingnan, buksan yung Biblia. Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Okay, pero just to introduce nga po yung topic, that this Bible, yung Biblia po na hawak po natin, is not just a book or another book. Hindi lamang po ito basta aklat o isa pang aklat, kundi ito ay nandito yung sabihin nating very basic, elementary, foundational level type of message. Meron pong mga message na mababaw, may medyo malalim, may mga but we have to learn yung essentiality po nung information ng Biblia as a Christian, yung tinatawag po nating Christian faith. At yun nga po, ngayong gabi, gusto po nating pag-usapan muli, who is Jesus? From Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Colossians. Okay. Ito pong Colossians, yung other word po niya is Colosse. Ito po ay just to give you yung settings o yung location po nito. Ito pong Colosse is a city. Yung Colosse, city. City sa Phrygia, lungsod ng Phrygia, sa province of Asia. Ito po yung part ng modern Turkey. Yung pong Colosse. Kung saan it is 100 miles east of Ephesus. Ito po yung mga rehiyon na malapit sa mga churches na binanggit sa Revelation chapter 1 to 3. Mga churches po na binanggit po doon, 7 churches. Okay, yung background po naman nitong pag-uusapan po natin, itong epistle na ito, narinig po yung word na epistle, is yung letter ni Paul sa mga taga-Colosse, Colossians. Ito po isang sulatin, o isang sulat na ginawa o sinulat ni Pablo, ni Paul. Kasabay o alinsunod sa mga sinulat niya na mga aklat kagaya po ng Ephesians, ng Philippians, at ng Philemon sa Bible, sa New Testament. So, ang ginagawa po ni Pablo, pag naririnig po niya, since siya po yung nakatanggap ng covenant, ng revelation kay Lord,
personally, nung ma-encounter po niya si Jesus, na kailangan yung word of God o yung good news o yung mabuting balita ng kaligtasan ay makarating sa mga Gentile na kagaya po natin. So, we are all the recipient nung grace ni Lord po, ano. Pero narinig niya nung panahon niya na merong kumakalat na false teaching. Merong malaking banta sa mga mananampalataya na kumakalat sa lugar nila, which is dangerous po. Kasi ang tinataas nila hindi si Kristo at pinabababa po nila yung role o yung karakter ng ating Panginoon, yung deity ni Lord. Okay. So kaya po gusto po ni Pablo as a background na i-correct po yung false teaching. Okay. So yun po yung hindi niya ini-expect ng time na yun. Kaya ang ginagawa niya, even though nasa prison po siya, sa kulungan, is nagsusulat po siya. He was led by the Holy Spirit. Okay. Kumbaga po siya ay under ng power ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Okay, yun po yung background ng ating ng epistle ni Paul sa Colossians. Okay. So doon po sa mga sulat, every time na sumusulat si Pablo, even tayo mga tao, pagka nagsusulat tayo ng liham, ayun ko kung alam po ng mga kapatid po natin, pero for sure, alam po niyo po kung paano gumawa ng liham, is lagi po doong nakasulat o meron po siyang tinatarget or objective or goal doon sa sulat. Doon po sa letter ni Paul, sulat po niya ay may mga purposes, may mga objective. Una, like what I've said, na doon sa lugar po ng Colossae o Colossian, ay merong isang teaching o merong mga pagtuturo ng mga false teacher which is dangerous, threatening. Okay, kaya kumbaga para sa kanya, importante na malaman ng mga kapatid sa pananampalataya o mga mananampalataya ano yung danger na gusto niyang iparating. Yun po yung target po na yung objective po ni Paul. Pangalawa, winawarningan po ni Pablo o binibigyan ng babala. Di ba normally tayo mga Kristiyano, pagka meron tayong kapatid na nasa danger, binibigyan po ng warning. Even tayo po, mga kapatid. Ayun, binibigyan always po ng palagi ng ating Panginoon whenever we draw our mind and ourself to the Word of God. May mga warnings po ang Diyos para sa atin. So, ganun din po si Pablo. Yung letter po niya, isang dahilan is to give warning against the false teaching. At yun nga, para ma-encourage yung mga believers o may mga mananampalataya sa paglago. Okay, gusto niya, bawat isa to grow in maturity in Christ. Okay, Christian maturity. Yun po yung sinasabi po doon. Kumbaga, we are growing and still growing and always sanctifying by the Word of God as we submit ourselves to the authority, to the supremacy of the Word through a scripture alone. Kaya lumalago. Meaning, pagka dumadaan sa pagsubok, kumbaga lalong tumitibay yung Christian, po. Then, napapagtagumpayan yung mga, alam niyo yung mga temptations, just like Jesus and other believers. So, pero hindi tayo sumusuko, minsan bumabagsak, nag-i-step backward 2 times, pero nag-i-step forward 3, 4, 5 times. Yun po yung Kristyano. Ibig sabihin, we are still sanctifying and growing in faith. Okay? Baga, patuloy tayong pinapanday, tinuturuan ng ating Panginoon, day by day. Okay? That's why yung Word of God is, yun nga po. Kailangan po atin talagang tingnan, basahin, so that we can share the truth sa self natin, tsaka siyempre po sa application ng buhay po natin, tsaka sa iba. Yung pangatlo na dahilan na importante po maintindihan din po natin yung letter, yung background niya, binibigyan po niya ng emphasis. Hina-highlight po niya si Lord, ang ating Panginoon, yung kanyang authority over all evil powers. Hindi po yung angel, kundi si Lord mismo, who is preeminence, or siya po yung pinakauna sa lahat. Kaya he's the firstborn. Pero bilang karagdagan, ganun din po, bilang pang-apat na dahilan, o yung layunin po niya, na yung mga Kristiyano, sabi niya, kailangan ay maging buo, united with the risen Christ.
Okay? Na yung buong pagtitiwala niya or yung trust ng isang Kristiyano ay na kay Lord. Si Kristo na nabuhay muli. Sabihin siya nag-resurrect, nag-ascend. And therefore, they share in His power and authority. So, nasa ating Panginoon yung kapangyarihan at yung kanyang yung authority. Then, sa pang-encouragement yung background ng letter ay sabi ni Pablo sa aklat ng Colossians is ini-encourage po niya yung mga mananampalataya ng Colossae to fight against sin. O yun po yung battle cry po natin, di po ba mga Kristiyano, we have to fight. We have to fight against sin. Yun po yung tunay na, kung isipin natin, ito yung tunay na battle po natin to conquer, wag tayo magpa-under nito. Kundi yun yung talagang kailangan nating i-overcome always. In our mind, of course, basically, sa heart po natin. That's why we always encourage by the word of God, and also Paul encouraged the believers of Colossae. Kaya yun po yung gusto niya to pursue holiness. Holiness, yes. Holiness is a key. Di ba? Nagkakaroon po ng kabanalan ng isang tao whenever he or she obey the word. Yung kakabanalan ng Diyos, alam niyo yun, yung righteousness ng ating Panginoon is by faith ay ibinibigay sa mga sumasampalataya sa Book of Romans. Then also, live as distinctively Christian households. Mamuhay na bilang Kristiyano sa loob ng pamamahay. Ano yun, nung talaga makikita na sasabihin, we are truly Christ follower. Medyo kakaiba yung Kristiyano kasi alam natin na dahil sa Panginoon, we are surviving. We are, yung patuloy na nagpapatuloy sa paglakad sa pananampalataya na makikita dun sa tao. Alright? So, yun po yung ilan sa mga dahilan o yung purpose dun sa Epistle of Colossae. Generally speaking, po. Okay. Kaya ganun din po yung ginagawa natin sa Christian. We encourage one another. Even kahit yung sarili ko, yung bawat isa. Yung kagandahan lang po, kayo po yung magkakasama. Ako po yung nandito. Pero lahat po tayo nakaka-experience po ng mga panghihina minsan. Because of course, yung buhay po natin, sabi nga is, si Lord mismo nagsabi, is makaka-encounter din kayo ng mga minsan mga problema, mga troubles, tribulation sa buhay, pero na pagtagumpayan na niya. So tayo rin magiging, alam niyo yun, magiging overcomer din po tayo. Okay. Then same thing naman po sa mga sulatin. Kapag ang isang theologian or even mga apostle, evangelist, nagsusulat, o kahit yung ordinary kagaya natin, mga estudyante, meron pong tinatawag na tema o theme. So, yung tema po nitong Book of Colossians, yung letter of Colossians, ay tumutungkol po yung chapter 1, 15 to 23 is about Christ's deity. Yung kalikasan ng ating Diyos, divine yung divinity ng ating Diyos, yung nature ng Diyos, about Christ's deity. Yun po yung tema po doon, sa part na yun. Po? Then, according to sa King James Version, Bible commentary, sabi, yung theme na binanggit po niya doon is about the excellence or the superiority of Christ. Okay, superiority of Christ. Siyempre, dahil siya Diyos, yung superiority bilang kanyang trait or character nasa ating Panginoon, kay Kristo. Then according to Ryrie Study Bible, Ryrie is another study Bible, that yung tema ng chapter 1, nababasahin po natin later, 15 to 23 or 15 to 20 is about Christ's character. Sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Ini-imitate natin si Lord, according to sa kanyang karakter. Kaya, wow, meron tayong standard, si Lord. Hindi po natin kayang kunin yung standard niya kasi siya po yung Diyos. Pero yung karakter niya, as we study the Word, at whenever we submit or we are saturated with His Word,
So ayun, na-absorb natin yung kanyang katangian bilang, alam niyo, naging tao. At alam naman po nating lahat na si Lord ay Diyos na nagkatawang tao. Pero sa totoo lang, narinig ko din dun sa isang preacher, ang dahilan kung bakit may Christmas ay, alam natin, si Lord. Di po ba? Nga lang, yung pananaw ng iba ay iba dun sa pananaw ng Biblia. Pero hindi po yun ang di-discuss ko po ngayon. Kundi ito pong, who is Jesus? Um, so, dalawang mahalagang tanong na kailangan po nating ma, masagot, na kailangan po nating i-post ngayong gabi. Una, who is Jesus Christ? Yung isipin natin, common question. Pangalawa, do you know Him? Yun. Kaya yung dalawang mahalagang tanong na to, okay, so hindi po tayo pwedeng magkamali. Kasi dito nakahang sa tanong na to, yung ating eternal destiny. Kasi doon natin malalaman if we know Him, if we have the personal relationship with Him. Again, who is Jesus Christ? And the second one, do you know Him? Okay. And of course, to be right with God. Kasi kung hindi natin kilala si Lord, I mean, yes, by word. But ang sinasabi po natin, kung hindi po natin kilala personally ang Diyos, doon po tayo magkakaroon ng problema. At again, sabi nga po, that our eternal destiny is hung based on the two questions. Kung hindi kilala ang Diyos, paano yung salvation? Di po ba? Pag hindi kilala si Lord, paano yung karakter ng Diyos? Kung hindi natin kilala si Lord, paano yung attributes ni Lord? I mean, yung mga ganong mga questions. That's why, there is no middle ground. Alright? Kaya, importante po yan. So, knowing God, knowing the Lord, we can know about the topic or the concept of salvation. Pag nag-share tayo, pag kilala natin si Lord, alam natin kung paano i-solve o i-deal o i-share or i-bahagi in our, alam niyo yun, in our information we receive from the Word of God, how to be saved. Mga ganun po, ano? Then, everything about abundant life. Okay, abundant life. Yes. Yung abundant life, meaning, di ba, sabi nga is that God, si Lord, ating Panginoon, ay dumating sa lupa upang bigyan ng buhay, naghanap at kasiyasiya ang isang tao, ang isang mananampalataya. Pero yung magnanakaw, he came to steal, to destroy, di ba? Yun yung mangwasak, manira, pumatay. Pero si Lord magbigay ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya, abundant life. Then, of course, when we hear Jesus, when we know Him, we know about this concept, important concept, forgiveness of sin. Okay, so ayan. And then, if we know Him, we know Jesus, everything about Him, of course, we can know where we will spend our eternity. Napaka-importante po nun. Kasi, isipin na natin lahat ng bagay na nakikita natin na meron sa lupa ay mawawala. All are temporal things. Kahit pera, kayamanan, lahat po mawawala. Pero yung Word of God, yung salita ng Diyos will never pass away. Kaya yung salita ni Lord, yun, yung sinisilid po natin sa mind, sa heart. Okay? So, yung eternal life natin, I mean, yung kung saan i-spend yung eternity ng isang taong sumasampalataya sa Lord is merong alam natin na assurance. Assurance, yes, may security, secured yung assurance niya, yung salvation niya kapag na kay Lord. Okay? Kasi alam natin na si Lord, ang ating Diyos Ama, gumawa na ng way para ma-save yung taong pinili niya, chosen elect, predestined, wala pa man noon, nung unang-una pa man. Kaya, yun, again, ayun sa John 10:10, pagka tinignan po natin, uli, that the thief comes only to steal and kill and destroy. Na ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay at mangwasak. But the Lord, our King of Kings, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon natin, si Lord, sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. Hindi lamang basta buhay, kundi isang buhay na talagang sobra-sobra, sabi niya, abundant. Yung richness, yung kayamanan ng buhay ay nasa kanya. Okay, maaaring hindi dito sa lupa,
Yung pangako na to, ang paniniwala ko po dito, yung eternity. Okay? Unlike, sabi nga, that the thief, the Lord Jesus does not come for selfish reason. Sabi nung isang commentator. Hindi siya para sa sarili lang niya. Yung dahilan na pagbaba niya po sa lupa ay para sa marami. Marami, sa mga pinili niya. At totoo naman na even though nasa heaven pa siya, talagang sa lahat po ng tao, hindi naman po siya bias. Pinagpapala po niya lahat. Ano po? Okay. So again, Jesus Christ, according to the message, ang ating Panginoong Hesus ay ang puso ng Christianity. Si Lord mismo yun. Siya yung sentro, yung focal point ng usapan. Kaya pinag-usapan po natin ngayon. Okay. So, since, kung naalala niyo po yung ating lesson number 4, yung the person of Christ, the work of Christ. So, doon po, yung actually, connected naman po ito doon, doon sa lesson na yun, ang totoo, even sa lesson natin na ito, so we will understand who He is. Kaya madadagdagan yung pangunawa natin, who He is. Sino siya? Sino si Lord? And then, what He has done, if we are to know about Him properly. Ano yung kanyang ginawa at even yung kanyang ginagawa. Pagkilala natin ng maayos, syempre, properly. And of course, hindi natin kailangang i-set aside o i-neglect itong third objective ng pag-aralan po natin, to know Him personally. Okay? Personally. Alright. So, dun sa mga ibang mga tao, sa ibang mga, pag hindi po kilala ang Panginoon, sasabihin po nung iba, according to their sentimentality, is ito, na si Jesus ay kanilang childhood fantasy. Sa iba po yun hindi po sa mga believer ito. Yung mga non-believer, yung kanilang kaisipan tungkol who Jesus is. Sa kanila, that Jesus is their youthful imagination. Nung kabataan nila, iniisip nila si Lord. Kasi nga po, hindi po nila alam, kilala si Lord. Sa iba po yun. Then, si Jesus, sabi niya, nung iba, that Jesus is who wants you to have your best life now. Ito daw yung Jesus na nagbibigay ng best life now. Sa kanila po yun, sa iba. Jesus. Pero hindi po yung buhay lang dito sa lupa ang usapan Pati po sa kabilang buhay, sa eternity. Okay. Then, number 4, this Jesus for others, sa iba po, He is the one who give health, prosperity, and success in everything. I agree po doon sa statement na yun. Pero hindi lamang po yung kaya niyang ibigay, yung kalusugan, yung prosperity, and success. Okay, paano yun nga po, yung impact po ng buhay ng tao kapag hindi kilala yung si Lord after death. Okay. Then, another concept sa mga non-believers about Jesus, that Jesus is the positive force of the universe. Sa iba pong tao, ganun po. In other religion, okay, like, alam niyo po yung word na cult. Okay? O yung mga other religious elite. Gaya ng Islam, may malalaking mga religion, world religions, sabi nga. Sa kanila, kagaya ng Islam, that Jesus is only a prophet or messenger. Actually, yung Islam, according to their Quran, at yung isa pang kanilang aklat, si Jesus po actually binabanggit po doon, pero hindi po savior, isang mensahero, or just a prophet. So, mababa po yung pagtingin po nila ng Islam, ng Muslim. At actually, ito pong yung yung Quran is a counterfeit of the Bible. Okay? That Jesus, another one, Jesus who is good but He is not God. Sa iba. I remember po yung mga nakilala ko pong Indiano, mga Bombay. Actually, marami pong mga religion sa India. Mga India. Mga Indians, Bombay. Sa kanila, si Lord ay tao po, mabuting tao, pero hindi Diyos. Kasi sa kanila po, more on idolatry. Yes, idolatry. Sumasamba sa mga iba-ibang uri ng Diyos.
Sabi nga nung kaibigan ko, hindi po Bombay, Pilipino. Sabi po niya, nakausap daw niya isa niyang katrabaho. Sabi niya ay, sa kanila, sa India, pwede kang gumawa ng sarili mong Diyos-Diyosan. Sa kanila po yan. So, medyo napaisip naman ako. Pero hindi naman ako nagtaka. Kasi alam ko naman na ang layo po nung salvation pag po, yun nga po, hindi po kilala ang ating Panginoon, hindi po nag-obey sa authority ng gospel or good news. Okay. Then, sa iba naman, that Jesus is a role model. Role model. But not a redeemer. Not a redeemer. Hindi tumubos. Hindi tagapagtubos ng kasalanan. Hindi nagbayad ng kasalanan. Not reconciler. When we say not reconciler, hindi yung siyang naging daan para maging kasundo tayo ng Diyos. Kasi alam natin, noon, kaaway po tayo ng Diyos. Dahil sa ating pagsuway. Nung hindi pa po tayo mananampalataya, yun po yung status po natin sa harapan ng Diyos. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Bakit? Dahil po sa kasalanan po nating minana, wala kay Eva at kay Adan. So, ibig sabihin, yung mind, yung heart, yung buong pagkatao ng isang tao, kahit mabuting tao at gumagawa ng mabuti, alam niyo yun, nandun po yung tinatawag na fallen man. Depravity of man, yung pagkasira, pag-dahil sa kasalanan, nahawa, yung buong pagkatao niya, kahit gumagawa ng mabuti. Kaya no one is righteous. Di po ba? Okay. But then, yun yung ilan sa mga opinion po ng mga non-believers. Kaya, kailangan, sabi nga, as a Christian, as a believer, kilala natin si Lord in exact way. Kailangan kilala natin siya precisely, eksakto dun sa pagkakaunawa at binibigay ng information ng Word of God ng Biblia. Kaya importante po na sa atin na meron po tayong pinag-aaralan tungkol po sa Kanya. Even though sa fundamentals of faith, wow, mahalaga po yun. Okay. So, yung pang-unawa tungkol kay Kristo. Pero ang totoo po nun, even yung understanding, wisdom, knowledge, ay galing po sa ating Diyos. That's why we praise God sa mga pangunawa po na pinapahiram po sa atin by His grace, by His mercy, tinatanggap naman po natin sa puso natin wholeheartedly. And then we praise God sa mga yun po. Kasi hindi po yun ino-offer ng mundo, yung mga information na yun. Kasi nasa Biblia po yun. Isang libro, pero yun, napaka-importante. Kaya kahit dugo, buhay, ang ibinuwis ng mga una nating mga kapatid sa pananampalataya is ginawa po nila for the sake naman nating mga generation natin na makatanggap ng grace ni Lord by His Word. Okay. So, again, if we are going to go back do sa ating topic about dun sa Colossae, dun sa chapter 1, 15 to 20, yun nga po, na merong lumulutang na mga false teaching, yung concern. It is a bad teaching. Kasi once na inilayo dun sa truth, ay di malalayo na dun sa pangunawa sa totoo, dun sa truth. Okay, so the truth shall reveal, sabi nga, it must be revealed. Kailangan ipahayag yung katotohanan. Paano, halimbawa, mayroong nagtuturo ng hindi naman totoo. So, ito yung malaking isang problema na kinaharap ng mga taga-Colossians nung panahon nila. Okay, isang illustration po na ating pag-aaralan, yung, alam niyo po yun, yung minsan, pag meron tayong ginagamit na lampara, alam niyo yun, lamp, okay, may nilagyan ng, of course, ng flame para magliwanag. Kunyari, isang kwarto madilim. Gusto nating makita yung liwanag po doon, naglalagay po ng lamp, Alam niyo, minsan, may mga dumadapo po ba doon ng mga bugs, mga insect. So that yung light o yung liwanag, yung totality, yung holistic light na meron po na kaya niyang ibigay doon sa surrounding niya, hindi po makalabas. Meron po mga bugs na tumataki po dito. Kaya ganun po ini-illustrate yung truth. Sabi nga, yung katotohanan kailangan ay magliwanag. Of course, to glorify God, who is Jesus. Okay. So, alam niyo po dun sa New Testament, since napakadami po ng books, merong Book of Colossians, Ephesians, Philemon, Thessalonians, and everything po doon.
Yun po yung ginagawa ni Paul just to counter. Kumbaga, every time na merong mga narinig siyang false teaching o gusto siyang may encourage o mayroong siyang gustong iparating sa mga churches sa isang specific location after Israel, kasi nasa labas na po si Paul ng Israel, ano. So, yun po yung ginagawa niya. He used epistle or letter to counter the false teaching. Kaya po meron nun, ano. Magtataka tayo, bakit ba ang daming mga sulat? So, yun po yung dahilan, ano. Gusto po niya na makapasok talaga yung kalooban, yung will, yung information, o yung word of God sa Gentiles. Kaya kung may false teaching, ay kailangan ay i-correct. Kailangan itama yung pangunawa. Alright? Then, okay. So, mag-start na po tayo dun sa topic po natin. Babasahin ko po muna yung chapter 1 sa verse 15. Babasahin ko po ha, then explain po natin yung passages po. Alright? Okay, so chapter 1 ng Colossians, verse 15 to 20. Verse 15, He is the image of the invisible God. He is the image. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. He, meaning si Jesus, si Lord. Yung pong pronoun na He. Image of the invisible God, because God is spirit, kaya invisible. Alright, then the firstborn of all creation. Firstborn of all creation. Na siya yung panganay na anak. Panganay na anak. Okay, panganay na anak. For by Him all things were created. Dahil sa Kanya lahat ng bagay, all things were created. Past tense po, no? Ibig sabihin, kumpleto na yung creation, ano? Lahat ng bagay, nakikita, na sa pamamagitan ni Jesus, siya po yung gumawa. Imahe ng ating Diyos, siya yung firstborn of all creation. Sa 16, for by Him, all things were created in heaven and on earth. Sa langit, sa lupa, siya may likha. Next, invisible, visible, and invisible. Okay? Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him. Yes. Siya po yung pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Then, 17, He is before all things, na siya ay nandun na bago pang lahat ng bagay. That in Him, all things hold together. All things hold together. Na lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ni Jesus. Ginagawa niyang in all systematic lahat po. Organized, systematic, yung flow ng interaction and action ng lahat ng nagaganap sa mundong ito, maging sa labas ng mundong ito. Mas tinutukoy po niya doon is universe. Ayun po isang sinukob po, sa kabuuan po noon. Siya ang nagiging dahilan, nananatiling nasa kaayusan. Can you imagine, nananatiling nasa kaayusan lahat sa pamamagitan ng ating Diyos? Di ba isang nakamamanghang pagtugon o talagang mamamangha sa ating Diyos dahil can you imagine, siya po yung may hawak ng lahat, ang Diyos, sa pamagitan niya, ni Jesus. Okay? Siya ang ulo, sa 18, verse 18. Siya ang ulo ng iglesia, baga siya yung head of the church, hindi po yung tao. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Okay? Siya ang ating head and we are the body of Christ. Tayo mga believers. Yes, and then siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. So, yun po yung passage, yung verse o yung text. Doon po tayo mag-focus, sa verse natin pong binasa. Okay, so doon po sa
text, dun sa verse, sa passage po na sinulat ni Paul, talagang dun po talaga naglalaman ng ilang mga elemento na mga truth o mga katotohanan tungkol sa ating Panginoon. At dahil po doon, makikita natin na talagang gusto niyang labanan yung at idepensa yung kalikasan ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag po doon yung Christ deity. Gusto po niya na i-highlight si Lord. Okay? Unlike po na sinasabi ng mga false teacher. Okay. So una, nais po natin na tingnan at bigyan ng kahulugan po yung ilang mga keywords na ating pong binasa, like from chapter 1, 15 to 20, is yung word na deity of Christ. Okay, deity of Christ. Okay, deity of Christ. Alright, pag sinabi po natin deity of Christ, as I said, it means to possess the character, qualities of God. Pagkakaroon ng katangian, traits, o yung quality ng Diyos ay naka kay Kristo. Yung word po na deity, pag po ating tiningnan po yun, yung meaning po niya, the word deity comes from Latin word. Sa Latin word, it means in Latin, Deus, D-E-U-S, Deus, which means God. Siyempre, since tayo naman dati nasako po ng mga Kastila, kaya dali po natin siyang maunawaan, di po ba? Deus, which means God. Okay, who is Jesus? Verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Na si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Right? So, image. Yung word na image, there is a Greek word from the word image. Yung equivalent word po niya sa Greek is icon. E-I-K-O-N. Na ang translation po niya sa English is icon. Icon, it means copy or likeness. Ibig sabihin, yung exact image, exact likeness, okay, ng Diyos ay nakay Jesus. And it is the very form of God. Jesus Christ is the perfect image and the exact likeness of God. Yung eksaktong kalikasan ng Diyos na kay Jesus, makikita kay Lord in a very form of God. Pag tinignan po natin yung ilang mga references like sa Philippians 2:6, pag nag-cross-reference po tayo, sa Philippians 2:6, ito po sabi, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, yung deity of Christ, deity of the Lord, kalikasan niya, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay. Sa John 1:14 naman, sabi niya, sa book of one of the Gospels, naging tao ang salita. Sabihin si Lord, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So meaning, si Lord, galing sa langit, yung katunayan na talagang siya ay Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, na nanirahan sa piling namin, sa piling ng mga disciples. Witness naman ng mga disciples. Kaya nakita nila yung earthly ministry ni Lord, yung kamangha-mangha, kaluwalhatian na nasa Kanya at tunay na nasa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya nakikita natin paano bang kinuha ni Lord doon noong panahon nila. Marami po yung mga himala, iba yung patay, kaya niyang buhayin. Kahit yung nature, kaya niyang kontrolin. Iba yung tao, kaya niyang kontrolin. Sabihin, everything is under His sovereignty. Sovereignty of God. It's one attribute of God. Right? Sa John 14:9, ito naman ang sabi ni Lord kay Felipe. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya yung exact image of God is si Lord. Alright? He is the image. Pag tinignan po natin, binalikan yung verse 15 ng chapter 1 ng Colossae. He is the image of the invisible God. Okay? Image, icon in Greek, then icon sa English.
So, sino ikakopy po natin? Siyempre, yung kanyang karakter, ugali ng ating Panginoon. Tinitingnan po natin. Kaya Christian. So, hindi po madali yun, Totoo lang po ay yung taglay na word na Christian is hindi po madaling, kung tayo lang po may hawak ng salvation natin, kung sarili po natin tayo mananangan, hindi po pwede. Kasi nagpe-fail po tayo. Pero since ang may hawak ng kaligtasan po natin ay ang Diyos, doon tayo nagtatrust. Kasi siya yung may control. Kung tayo lang, madalas nagpe-fail. Sabihin natin yung kaligtasan natin na wala. Pero ang totoo, since yung trust natin ay na kay Lord, na doon po yung pagtitiwala natin sa kanyang, yung sa kanyang plano po para sa atin. Okay, then, alright, so again, if we're going back doon sa John 49, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe, nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? So, ito pong verse na ito, sa ating pagkakaunawa ay nagtataglay ng yun nga po, yung katangian ng Diyos. Sapagkat siya ay, alam niyo yun, hindi lang siya basta tao lang. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng iba is God, man. Pero alam niyo medyo nakakalungkot, at talaga nakakalungkot, yung INC, Iglesia ni Cristo. Sa kanila, si Jesus ay tao lang. So, kumbaga, since nagbabasa naman sila ng Biblia, bakit po parang napakaliwanag ng Biblia na si Jesus ay Diyos. Yes, siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero yung pagka-Diyos po niya ay nandun pa rin. At madaming ebidensya naman kung mababasa sa Biblia na talagang siya ay Diyos. Di po ba? Kaya nakakalungkot po yan. So sa atin, siya ay hindi lang basta tao. Yes, naging tao siya, pero siya ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Okay. So, yun, sa ilang mga religions, actually, yung ibang mga religions na hindi connected sa Christianity, ay talagang pagdating sa eternal life, salvation, ay ang layo ng concept. But then, sa verse 15, sabi niya, He is the image of the invisible God. Na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay. So si Paul, doon ine-emphasize po niya doon, yung representation. Yung parehas na representation ng Diyos, tsaka yung manifestation ng Diyos na ipinapakita po sa verse na yun. Gusto po nating tingnan naman yung Colossians 2, chapter 2, verse 9. Sabi po doon, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo. Again, ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Colossians chapter 2, verse 9. Okay. Liwanag po nun, Then, John 8:58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Kumbaga, itong verse na ito, from John 8:58, kumbaga, dito sinasabi niya na, bago pa isilang si Abraham, bago pa siya maging tao, nandun ako. From the beginning of time. From eternity past. Nandun na po ang ating Panginoon. Kaya siya yung una. Is in high rank. Preeminence po ang tawag po doon. Una sa lahat. Okay, sa John 10:30-33, pero ito po yung naganap. Doon sa pangyayari po nung narinig po ni Lord, narinig po ng mga Pharisee, yung sinabi po ni Lord. Basahin ko po ha. Ako, sabi ni Lord, sa 30, ako at ang Ama ay iisa. Nagsasalita po rito ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Ako at ang Ama ay iisa. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Nagalit po yung mga Hudyo, yung mga Jew. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Paglapastangan, sa English po ay blasphemy. Sapagkat ito po yung dahilan, nasabi po ng mga Hudyo,
sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lang. Paniniwala po nila sapagkat hindi po nila kilala, lubos na kilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya po nabanggit po nila yon. Pero ang totoo, si Lord na po mismo nagsabi sa kanyang mga labi, ako at ang Ama ay iisa. Okay? Pero tinututulan po yun. Ang totoo, pinako nga po siya sa krus. Kasi yun po yung claim ng mga hindi po kilala si Lord is yung blasphemy. Pinapantay na ni Lord, ng ating Panginoon, ang kanyang sarili sa Diyos. Pero ang totoo, siya po yung Diyos. Sabi nga niya, ang ako at ang Ama ay iisa. Siya yung eksaktong larawan ng Diyos, si Jesus, si Lord, ang ating Panginoon. Another verse is from Hebrew chapter 1, verse 1 and 2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon. Okay? At sa iba't ibang paraan. Sabihin sa mga propeta o sa mga unang Hudyo. Sa pamamagitan ng mga propeta. Sa verse 2, sabi niya, ngunit sa mga huling araw na ito, kasama po ito, itong panahon na ito, syempre. New Testament, tayo po, itong generation natin. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Nagsalita sa atin. Ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Kaya may gospel kung bakit siya naging tao. Okay? Para ipaalam kung ano ang will, ang kalooban ng Diyos. Kung ano yung planong pagliligtas ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya siya naging tao. Sa Hebrew 1:8 naman, sabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Hebrew 1:8, tungkol sa kanya, sa anak ay sinabi niya, yung trono o Diyos, can you imagine, yung si Father God, sabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ikaw, yung word na ikaw po ay si Lord po yung tinutukoy doon. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Alright? So talagang si Pablo ay hindi pwedeng magkaroon ng mistake o hindi pwedeng magkamali. That Jesus Christ is the image of the invisible God. Ito po yung nakikita po natin na si Paul ito talaga ay image. He is the exact likeness of God, si Jesus. Another key word, okay, dun sa chapter 1 verse 15, the firstborn over all creation. Firstborn. Okay. Firstborn there is a Greek word dun sa word na firstborn, ano? Pero sa Greek language, when we say firstborn, ito po'y tumutukoy sa yung tinatawag na chronological order ayon sa pagkakasunod-sunod, yung born, yung pagkaanak sa isang tao. Merong first, second, chronologically. Okay, pero pag ang konteksto po ay firstborn, sa pagbiblia po, yung word na firstborn, it refers to preeminence. O it is the fact of all surpassing all others or superiority. Yung firstborn. Ibig sabihin, siya yung pinakadakila, pinakauna, pinakamahalaga sa lahat. Hindi po dahil siya unang pinanganak, hindi po yun ang meaning noon, firstborn. Kasi wala naman siyang kapatid. Di po ba? Siya kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Yung konteksto ng Greece ay, yun nga po, about yung chronological order. Pero hindi po yung tinutukoy po dun sa verse po na yun, kundi, it is most often refers to the preeminence or surpassing all others. Kumbaga, yung kanyang superiority in position or in rank ay na kay Lord. Like for instance, sa Hebrew 1:6, and again when he brings the firstborn into the world, he says, let all God's angel worship him. Ibig sabihin, siya yung pinakadakila sa lahat, firstborn, siya yung pinakauna sa lahat, sa karangalan, sa kadakilaan, si Lord, pinakauna, ang ating Panginoon. First in rank. Okay, in fact, sabi ng Hebrew 1:6, let all God's angel worship him. And we know who created the angel, yung mga anghel, di ba ang Diyos? So, sabi niya, hayaan na dapat siyang sambahin ng lahat, sa Tagalog po, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos.
So, hindi yung anghel ang sasambahin. Pero kasi nga po, kaya ginamit po itong text na ito, nung panahon po ni Paul sa Colossian, yung pong mga tao ay nagwo-worship sa angel, sa kinrate lang ng kamay. Sa panahon natin, nangyayari po ba nun? Meron po. Di ba yung mga Roman Catholic, ang sinasamba is mga yung man-made relics ay image. Ginawa lang ng kamay, nilikha, nililok. Idolatry po yun, di po ba? At ayaw po ng Panginoon ng Diyos natin nun. Kasi yung alam niyo yun, kumbaga, yung pagtingin sa Diyos, yung pagkilala sa Diyos, kung hanggang dun lang, ay napakalayo po pagka pinag-usapan po natin to, yung Word of God. Siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is a spirit. God is a spirit. Okay, yun po yun. Then another one, sa Romans chapter 8 verse 29, ito po about the firstborn. So, ang pinag-usapan po natin ngayon, yung text, yung kanyang keyword kanina, firstborn. Romans 8:29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, pakinggan niyo po ito. Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Alright. Sa Greek, tapos sa Jewish culture, sa mga Jewish, sa Greek. Alam niyo ba yung New Testament, yung part na yun, yung lugar na yun, yung sa Israel, na under po sila before ng Greece, kaya yung language o yung governance, yung authority is under sa Greek. So, alam niyo po yung context po ng firstborn, sa nila, yung firstborn na word, it was the ranking son who had received the right of inheritance from his father. Yun po yung konteksto ng mga Greek tsaka ng mga Jew. Pero yung konteksto po na pinag-usapan po natin about the firstborn clearly means highest in rank. According to Dr. John MacArthur, highest in rank, not first created. Na hindi ibig sabihin firstborn, na hindi ibig sabihin na unang nilikha, kundi it means highest in rank. Like for example, sa verse ng Book of Psalms chapter 89 verse 27, sabi ng aklat na ito, gagawin ko siyang panganay at hari ng hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Okay, pinakamataas, highest in rank. Kaya firstborn, ibig sabihin, not in order. Born, birth, hindi po yun. Pero ang meaning po niya, siya yung pinakauna sa lahat. Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Okay. Another verse ay yung Pahayag, chapter 1, verse 5. Sabi nga po, at mula kay Kristo at tapat na saksi ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, firstborn, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi di pa nga po siya yung unang binuhay ng ating Diyos mula sa kamatayan. Dahil sa kapangyarihan na yon, nagkaroon ng resurrection, buhay po ang ating Panginoon, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan. Kaya firstborn. Then, okay. Alright, another one, yung, sabi nga, like, sa Hebrew 1:2, babasa po ulit ako ng text. Ay, nabasa na po natin to. Okay. Alright, so, Pahayag 5:13. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroon, sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri, ito po ay na-address po sa ating Panginoon, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Kumbaga dito sa verse po na ito, is since He existed before the creation, na siya nandun na bago po ang paglikha, and then He exalted in rank above it. Sa lahat ng kanyang mga nilikha, He is exalted. Kaya siya po yung nararapat lamang na sambahin. Kumbaga, He deserve all the praise, all the worship, all the honor. First in rank, firstborn. Okay. English po nun is preeminent. That Jesus is first in everything. Okay. Di ba, basically, ngayon, pagka ganitong season, minsan sa iba po, sa mga non-believer, lalo na sa mga bata,
mas minsan nakikita natin na si Santa Claus ay mas nagiging popular sa kanila. Pero hindi po kailangan mangyari yun. Kailangan si Jesus, I mean si Lord yung una sa lahat at talagang siya yun. Sabi nga nung narinig ko that Santa Claus is a myth. Alam niyo po yun, katang-isip lang. May video ako napanood pero yung napanood niyo po yun. Si Santa Claus dumadaan sa chimney. Di ba normally yung mga dumadaan sa chimney, yung dinadaan ng usok sa Europe o sa mga malalaking bahay, ay mga magnanakaw. Tapos sa Europe, sa history po napanood lang natin. Tingnan nyo, Santa Claus. Baligtarin nyo po i-twist nyo po yung letter ng Santa. Tapos yung Claus. Satan Claus. I mean, yung attention na dapat ay sa ating Panginoong Hesus, alam niyo yung kinukuha para yung pagpansin ay nakay Santa Claus, which is hindi naman dapat, na si Santa Claus nagbibigay ng gift. Ano yun? Gift, regalo. Pero si Lord nagbibigay ng eternal gift. Pero yung kay Santa Claus is a temporal gift. Okay? Kaya, Jesus must be revealed and shared ng totoo. Yung totoong na who is Jesus. Who is Jesus? So let's proceed po sa next verse ng main passage po natin. Who is Jesus? Sa Colossians chapter 1 verse 16. Alright, Jesus, for by Him, si Jesus po yung tinutukoy dito, by Him, all things were created. Nasa pamagitan niya lahat ng bagay na likha, sa langit man o sa lupa, visible and invisible. We cannot see everything na, ano naman natin na, mga bagay na napakaganda, napakalalaki, napakasagana, halos hindi natin maipaliwanag ng, hindi natin nakikita ng ating mata, hindi naririnig ng ating tenga, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya, visible and invisible, whether thrones or dominions or the rulers or authority, all things were created through Him and for Him. Nilikha niya para sa Kanya. Lahat ng bagay, nilikha niya dahil sa Kanya, para sa Kanya. Kaya tayo, nilikha niya dahil sa Kanya, para sa Kanya, for the glory of God alone. Soli Deo Gloria. Okay, Colossians chapter 1 verse 16. Okay, narinig po natin, nabasa po natin yung word na thrones, mga thrones, right? Dominions or rulers or authority. In Tagalog po iyon ay mga espiritual na kapangyarihan, paghari, pamamahala, at pamumuno is under His Son, under the power of Jesus. Thrones or dominions or principalities or powers. Like for example, from the Colossians chapter 2 verse 15, Colossas 2:15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Di ba si Lord na crucify para sa ating kasalanan. Binayaran niya ang kasalanan. Nilupig niya ang mga pinuno, ito na po yun, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan, the rulers and authorities. At ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Sa Romans 8:38 naman, in relation po dun sa throne, dominions, or principalities, or powers, ay ito. Sapagkat natitiyak kong walang magpaghihiwalay sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sabihin yung pag-ibig niya, talagang sukdulan. Hindi makakapaghiwalay ang anumang bagay. Na kahit na ang kamatayan, sabi niya, kahit na ang kamatayan o ang buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. Walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Okay, this Ephesians 1:21, mula roon, sa langit, ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. That far above all rule, nagro-rule po ang ating Panginoon, the authority and power and dominion and above, na higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Pangalan ng Diyos. That's why the name of God is powerful. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa maging sa darating. So, nasa Kanya lahat ang pamumuno, ang ating Panginoon. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng dominion sa kalangitan,
lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, paghahari ay sa Diyos, para sa Diyos, dahil sa Diyos. Sa Ephesians chapter 3 verse 10, ganun din po ang context po na ito. Pag tinignan po natin yung middle part, na ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan. Ibig sabihin, sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan, that He made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Yun nga po, yung eternal knowledge, eternal wisdom na nahahayag sa iba't ibang paraan. Dahil nga po, siya yung nasa likod ng lahat ng bagay. Siya po yung gumawa. Okay. Sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Okay, sabi nga sa Tagalog, sapagat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. But, yes, 1 Peter 3:22, siya, sabi nga, na umakyat sa langit, si Lord po ang tinutukoy dito, at ngayon, nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel. Kasi di pa nga po, matatagpuan sa langit, yung trono ng Diyos, okay, mismo ang Diyos, ang Panginoong Hesus, yung mga anghel, okay, ano po yung ginagawa ng mga angel? Nagwo-worship. Kanino? Sa ating Panginoon. Sabi nga, holy, hindi lang holy, holy, holy is the Lord Almighty. Yan nga po. At sa mga may kapangyarihan sa langit. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Okay, so yun po yung ating Panginoong Hesus. One more. From Jude 6. Ito po yung ginawa niya sa mga angels. Alalahanin sa Jude chapter 6 or verse 6. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nananatili sa kanilang dating kalagayan. Ito po yung mga angel. Since under ni Lord yung angel, nilikha lang niya, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Yung mga angel po ito. Sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos. Ano po yung ginawa ng Diyos sa kanila? Nagrebelde against God. Sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman, hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. So, yun po yung ginawa po ng Diyos. Okay? Yun po yung ginawa niya sa mga angel na nag-aklas laban sa Diyos. Yun po yung ginawa niya. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan sa langit, even angel, kaya niyang, alam niyo yun, yung nararapat sa kanila. Siyempre, ang ginawa po niya, na maliwanag naman na, since iniwan nila ang kanilang tahanan, ginapos ng Diyos nang di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman. Malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. So nakita po natin dun yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Okay, nagmanifest po dun. Alright, so yun. Again, dun po sa binabanggit po natin kanina that those false teachers, itong mga nangangaral, ini-incorporate po nila yung tinatawag na heresy to the worship of angel. Kumbaga, ang mga tao is, instead na kay Lord mag-worship sa Diyos, ini-include po nila yung pag-worship sa mga anghel, which is hindi po nararapat po yun. Isa po yung heresy, sabi nga po sa English. Alright, so, tingnan po natin yung Colossians 2:18. Ito po yung warning, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipang makalaman. So, matindi po yung warning po sa mga tao na nandun. Kasi yung mga false teacher, alam nyo yung dinadaya po nila,
yung mga false teacher, yung mga tao, yung mga believers. Kaya, yung ganun na lamang yung ginawa ni Paul na mag-warning na huwag yung sambahin yan. Yung mga ginawa lamang ng kamay ng Diyos. Itong mga hinulma lang Alright, so narinig po natin yung word na pagsamba sa mga anghel. In English po, worship of angels. Okay. Na kung saan, dun sa pag-aaral, dun sa lugar ng Colossae, ito po yung talagang kumakalat na aralin, mga teaching, even sa mga ilang century or mga generation na dumaan. At talagang ito ay mariin namang tinututulan ng Biblia. Okay. Alright. Sabi ng word kanina, yung alam niyo yun, hindi, sabi niya is, ngunit ang totoo, sabi niya, nagyayabang lamang sila sa dala ng isipang makalaman. Alam natin naman yung kapalaluan, di po ba? Sabi ng Proverbs 29:23. Okay, ipapakita sila ng tinatawag na false humility. False humility. Kawikaan 29:23, sabi, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan. Ibig sabihin, kayabangan. Ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Okay. Sabi ni Paul, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipang maalaman, na ipinagmamalaki nilang sila nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Okay. Then, yun po yung warning, na sabi niya, huwag kayong sasamba sa mga anghel. So, doon nagpapakita na tinatawag na false humility, yung mga tao. Ano po itong false humility? Tingnan po natin yung definition niya from the website gracechurch.us. Sabi niya, when we say humility, ito po ay nangyayari o nagaganap sa isang tao na kapag siya hindi nagsasubmit sa ating Panginoon, sa God's will ng Lord. Halimbawa, isang tao, hindi po nagsasubmit sa Diyos, yung will, yung word of God. Kung ano yung sinasabi niya, yung command, yung will. False humility occurs when we do not submit to God's will and thankfully, hindi nagpapasalamat sa Diyos. Yun po yung pagpapakita, manifestation po yun ng false humility. Okay? Hindi nagsasubmit, hindi nagpapasalamat, at talagang walang takot na, alam niyo yun, yung against sa will niya. Sa kabila ng ginawa po sa atin ng ating Panginoon, false humility. Kaya sa atin mga Kristiyano, application naman nun, importante po yun, hindi yung false humility, yung totoong humility, yung genuine humbleness. Kababaang loob. Okay. Again, kapag hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi nagpapasalamat, walang takot sa Diyos, sa kabila ng ating mga tinatanggap, that is showing false humility. Alright, then, sa Book of Proverbs, naalala nyo po ito, yung mga bagay, yung 7 bagay na kinamumuhian, kinasusuklaman ng ating Panginoon, ni Yahweh. Kapalaluan, okay, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Book of Proverbs, kapalaluan, kasinungalingan, at pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa laging gusto niyang gawin. Napansin niyo po doon yung kauna-unahan na nakalista na kinamumuhian ni Yahweh, ni Lord, kapalaluan. Ibig sabihin, kayabangan. Sabi nga ay sa 16:18 ng Proverbs, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kaya may warning po doon, kanina na binigay po si Pablo. Ay, syempre sa atin, talagang yung submission, thanksgiving sa Lord lahat. Kaya hindi dahil sa ating sariling lakas, hindi sa sariling husay. Wala po tayo nun, kundi dahil po sa Diyos. Yung status po natin sa Diyos, yung standing po natin sa Lord, kung sino tayo, ay dahil po sa Kanya. Kaya wala po tayo wala po tayong atin. Even yung paghinga natin ngayon, yung liwanag natin ngayon, kung anong meron tayo ngayon, kahit material thing,
Yung pagmamahal na nararamdaman natin ngayon, yung joy na meron tayo ngayon ay galing sa Diyos. Kaya we have to give thanks. We have to praise God in all we do. Alright? All for the glory of God. Okay, then, yes. Okay. From Romans, John 1:3, I'm sorry. John 1:3. I think, babasahin ko lang po ha. John 1:3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kaya naman, if we're going to go back sa 1:17 ng Colossians, who is Jesus? And He is before all things, and in Him, all things hold together. Okay. All things hold together. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. He is before all things. Ibig sabihin, He is before all things. Itong praise po na ito, kumbaga, bago pa man masimulang likhain ang universe o ang sansinukob, ang Diyos po natin ay nandun na. That Christ already existed. Right? By definition, kailangan He is eternal because God is eternal. When we say eternal, meaning He is the beginning, He is the end, the Alpha and the Omega, eternal, eternity past, eternity future, walang hanggan, immortal, infinite, endless, meaning ng eternal. Yun po yung ating Diyos. From Book of Micah, chapter 5, verse 2, Mikas. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyo ang angkan ng isang pamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Again, ang kanyang pinagmulan, tinutukoy po nito ay si Lord. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Okay. Sa John 1:1, papakita po ng verse na ito, sabi ng pasimula ay naroon na ang salita. From the very beginning, naroon na ang Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. Si Jesus, ang salita ay Diyos. Okay? Ang salita ay Diyos. Si Lord, Sa John 1:2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Sa pasimula, kasama na ng Diyos ang salita. Meaning si Lord, ang ating Panginoong Jesus. Na ang salita ay naging tao. Si Jesus ay naging tao. Nagkatawang tao. Para sa kaligtasan po natin. Alright, then sa John 8:58, as we read again, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Illustration po doon. Sa 1 John 1:1 naman, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na. Sa simula pa'y siya na. Ang salitang nagbibigay buhay, meaning si Lord, si Jesus. Siya ay ang aming narinig, ang nakita, napagmasdan at nahawakan. 1 John 1:1. Sa 1 John 1, pahayag, Revelation 22:13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. A lot of verses, that God is an eternal God. Nasa simula't-simula pa ay nandun na po ang ating Panginoon. Alam niyo po yan, yung eternality ng Diyos, ng ating Panginoon, is one of the main attributes of God. He is an eternal God. Right? Another phrase na makikita po natin sa Colossians 1:17 is this verse. Ito yung phrase na ito. That sabi niya, He to hold together. Ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. To hold together. Ibig sabihin po, that Christ sustained the universe. Siya yung naging dahilan, siya yung nagpapanatili ng kalawakan ng buong universe. Can you imagine, kilala niya ba bawat isang mga star? Alam niya kung saan nakalocate ang bawat isang creation niya doon. Alam niya kung anong galaw, kung ano yung spin, kung ano yung direction. Alright? So, ibig sabihin, siya po yung may control ng lahat. Na nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ganun po kamangha-mangha. Very, yung word, more than that word, amazing. Amazing. He sustained the universe by His power. He maintained the power.
maintaining the power and the balance necessary to life's existence. Ibig sabihin, even yung buhay po natin, hindi lang sa universe, sa lupa, o sa katawan po natin, He made it balanced, perfectly balanced. Na meron tayong, may blood, may bones, may muscle, and everything. Para yung continuity nito ay talagang sadyang magpatuloy ng may kaayusan. Dahil sa Kanya, pinananatili niya lahat ng bagay na nasa kaayusan. Dahil sa Kanyang kapangyarihan. Okay? Dahil sa Kanyang, yung Kanyang sovereign, provident, being a provident God. Hebrew 1:3b. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. By His Word. Kaya yung Word of God, of course, there's really a power. Double edges, like a sword. Okay? Tikabilay talim. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Again, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. So, may nakita po ako dito sa Topper Blog. Sabi ko, what if Earth lost gravity for 5 seconds? Alam niyo po sa science, yung word na gravity, siya po yung sa science po yun, siya yung nag-a-attract, nag-ahawak ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. Sa lupa, sa ibabaw ng lupa. Pero ang question is, halimbawa ang mundo ay nawala ng 5 segundo ang gravity. Ito po ang sagot. That the Earth's atmosphere will start to disappear. Yung atmosphere, yung bumabalot na gases, yung layer of gases sa Earth, ay unti-unting mawawala. Kasi it is made up of gases, hihiwalay sa Earth. Kasi nawala temporarily, halimbawa, yung gravity. Yun yung unang mangyayari. Pangalawa, the core of the Earth, yung gitnang bahagi ng mundo, will expand with the heat of the sun. Since yung Earth ang nagre-receive ng heat from the sun, ina-absorb po niya yun. Ang sabi niya that the core o yung gitnang bahagi nito ay mag-expand because of the heat of the sun. Sobrang mag-iinit. Pangatlo, that the surface of the Earth will begin to crack. Dahil sa tindi ng init, ang kalupaan sa ibabaw ng lupa o maging yung kabuuan nito ay magka-crack. Masisira, magka-crack. And then sa number 4, that the tidal waves will soar high o magkakaroon ng malalaking alon sa dagat. Kasi nga po, in 5 seconds, possibly, probably, yun yung nakikitang pwedeng mangyari. But then sa number 5, sudden changes will start coming to life. O magkakaroon na ng matinding pagbabago sa lupa. Yun ay sa gravity, sa science. Pero again, siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. He will sustain everything because of His Word. Yun po yung ating Panginoon. From Hebrew 1:3b. Then, okay, so another concept na gusto ko pong ipahatid sa inyo ngayong gabi. Yung katawan po natin. Again, if we're going to use the concept of science again, pasensya na po kayo, ini-illustrate ko lang po yung kung gaano po yung, alam niyo yun, yung ginagawa po ng Diyos. The human body is composed estimatedly of trillions of cells. Ibig sabihin ng cells, ito po yung basic unit of life, organic things, plants and animals. Pero hindi po tayo animals, we are human. Yes. Then this cell, each cell, bawat isang cell, nagpo-provide po yan ng structure ng katawan. Bakit po may itsura ang ating ilong? Bakit may itsura ang may formation ng ating tenga, ang ating labi, ang ating ngipin, ang ating buto, ating katawan? It's because of this. Alright? Trillions of cell. Can you imagine how many zeros yung trillions, 1,000, 3. Million, 6. Trillion, 9. Alright, ang dami po nun, Then, ang trabaho po ng cells, bawat isa, is to take in nutrients. Kinukuha po niya yung nutrients galing saan? Pagkain. Then, kinukonvert po niya yung nutrients na ito sa energy. Scientifically po, kung bakit po tayo may lakas, nakakagalaw. Scientifically, yun po yung reason. Sa science po, ganun na sa biology. And then, bawat isa, it carried out specialized function. Bakit tayo nakakakita? Nakakaamoy, nakakalasa. Lahat ng functions ng bawat bahagi nito ay may kanya-kanyang gawain. That the cells also contain the body's hereditary material and can make copies of themselves. Isipin po natin, isang napakaliit, microscopic, sobrang maliit na cell.
Bawat isa po noon is trillion, yung kabuuan po niya, trillion. Tapos bawat isa sa loob niya ay merong nucleus. Sa loob po ng maliit na nucleus na ito ay merong tinatawag na chromosomes. Sa loob ng chromosomes na yan, merong tinatawag na mga hereditary material. Okay? Yung mga chromosomes na sinasabi or yung word na DNA. DNA, yung deoxyribonucleic acid. Sa science po yan, scientific term. Ngayon, kung kukunin natin yung isang cell, isipin na lang po natin ha, just imagination. Kukuha po tayo ng isang cell, and then, pagka kumuha tayo nito, yung lapad po nito, yung kanyang diameter, approximately is 2 meters. Not the diameter. Kumuha po tayo at in-stretch po natin yung isa. Alright? Each human cell is 2 meter. 2 meter. DNA. Ng DNA. Ibig sabihin, yung hereditary characteristic ng tao ay nandoon sa DNA. Pag kumuha po nito at pinahaba, in-stretch out, from end to end, 2 meters ang haba. Okay, ito po yung catch. Ngayon, these DNA molecules in a single cell are unwound. Kanina, yung diameter pala, 2 meter. Pero yung DNA, kapag in-stretch, alam nyo po kung gaano kahaba. Sabi po ng mga expert sa science, sabi nila, is 6 feet long. Yan, 6 feet long. Ganun po kahaba. Alright, so ngayon, yung pong 6 feet long o yung 2 meters na ito, since meron pong trillion number of cells sa buong katawan ng tao, approximation lang po yun ha. So yung haba po niya, pag minultiply po natin, kinonvert po yun, yung kabuuan ng haba, yung dami ng cells, yung diameter ng DNA, is 2.16 times 10 to the positive 14 meters. Ilang zero po ang idadagdag? 12. Dun sa 2.16. Napakadami po nun, hindi na po natin mababasa yon. Or else, it is 2.2 times 10 to the positive 11 kilometer. Kilometer na po yung haba. Okay. Ngayon, kapag inunpack, yung human genome will extend to 3,200 kilometer or approximately 2,000 miles yung haba, yung kabuuan nung nasa katawan pagka inunpack, inunwind. Alam niyo po, kinumpare ko po yun, yung average distance to the sun. Okay? Which is about 93 million miles or 150 million kilometers from the sun. Or 150 million or 1.50 times 10 to the positive kilometer. Ibig sabihin po noon, na kapag pinagdugtong-dugtong po yung cell na may DNA, yung DNA, is magta-travel po iyon, yung haba niya, from Earth to Sun, back to Earth approximately. Okay, na bawat isa pong cell na nandun na tinutukoy is kontrolado po ng ating Panginoon sa katawan po natin. Okay, hindi po ba kamangha-mangha yun kung isipin natin. Nung naisip natin yun, sabi ko, wow, ito pong ating Diyos na sinasamba ay tunay na makapangyarihan. He control every bit of the cell that we have right now. Kahit yung pinakamaliit na hibla, pinakamaliit na himaymay, ay kontrolado po ng Diyos. How God is amazing, mga kapatid. Okay, who is Jesus? Sa Colossians chapter 1, verse 18, pupunta na po tayo sa verse 18. He is the head of the body. Sabihin, siya ang ulo ng iglesia, the church. We are the church, you are the church, not the building. Sa Katoliko, building church. Church building, yes. But the truth is, you and I, the church, called from darkness into light. Yung mga pinili po ng Diyos, the elect, predestined. Okay? He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So, bigyan po natin napansin itong word na, itong phrase na head of the body. Since siya yung head, Okay, the head. Pagka tinignan po natin sa English, sabi? And not holding fast to the head from the whole body. I'm sorry. Magja-jump po ako sa chapter 2 ng Colossians, verse 19. Sa Tagalog na po, para po mabilis po tayo. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo,
head. At may kapangyarihan sa buong katawan. Siya po yun, si Lord. Buong katawan, yes, the body of His body, church, na nakaugnay sa Kanya, tayo na nakaugnay sa Kanya, ang mga bahagi nito sa pamamagitan ng kasukasuan at mga litid. Ito yung illustration, Siya ang nangangalaga, si Lord, ang ating Panginoon. Siya po yung nagpapalago, nagpapalaki, nagdidisiplina, si Lord, through the Word, at nagpapaunlad sa buong katawan, si Lord, ang ating Panginoon. Ibig sabihin, yung paglago po ng isang Kristiyano ay nakadepende po sa Kanya, ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Kaya iba-iba po yung rate ng yung bilis ng paglago po ng isang Kristiyano po, So again, si Pablo, ang ginamit po niya is a human body being the metaphor. Metaphor for what? For the church. Kinukumpara po niya yung katawan sa body of Christ, the body of the church. Si Kristo serving as the head. Si Lord po, siya po yung nagsaserve as the head. Siya po yung pinuno, siya po yung ulo. Since like just a body is controlled by the head, by the brain. Diba yung ulo, yung katawan may ulo. Sa loob ng ulo may utak. Siyang nagko-control sa katawan. Ganon din si Kristo. Christ control every part of the church. Siya po yung nagko-control. Hindi po yung tao nagko-control. And gives it life. Siya yung nagko-control. Siya rin yung nagbibigay ng buhay. Siya rin yung nagbibigay ng direksyon. Kaya importante si Lord ng Biblia. Okay, direction. Okay, from another verse na atin pong yung phrase o keyword is yung the word na beginning. It means, it refers with the source and the preeminence. Ibig sabihin ng word na preeminence, siya, ang ating Panginoon, ay pangunahin sa lahat. Okay? From Ephesians chapter 1 verse 4, cross-reference po, sabi niya, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging Kanya para sa Kanya. Sa pakikipag-isa po natin sa Panginoon. Ang liwanag po na upang tayo maging banal. Kaya pag wala kay Kristo, yung kabanalan, alam niyo yun, malayo. Wala. Walang kapintasan sa harap niya. Dahil kay Kristo, yung ginawa po niya para sa atin. Kaya yung Kristiyano is, habang tumatagal, lalong nagiging masunurin. Lalong nagiging, siyempre, banal. At sumusunod sa Kanya. Hindi po ba? Pag tumatagal lang. Kaya nagpapatuloy po yung Christians. Po? And then also, He gave life to the church. Siya po yung nagbigay ng buhay sa atin, sa church, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan, sacrificial death. And of course, yung kanyang resurrection to become its sovereign God. Siya namatay, then binuhay ng Diyos. Pinapakita po ng Diyos that God who is in control. Kaya po binuhay siya at talaga naman buhay siya. Siya yung Diyos na tapat, That He, God who rules or govern. He is in control. Kaya niyang gawin kahit ano. Di po ba? Yun po yung nagagawa po ng ating Panginoon, being the head of the church. Kaya yung, sabi nga, yung kinahahabagan niya ang nais niyang kahabagan. Alam niyo yun, under His sovereign power. Kaya salamat sa Panginoon na tayo kinahabagan by His grace. Kinahabagan tayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Kanya. Then, firstborn from the dead. Yes. Again, ito po yung na-explain ko na po kanina. But Jesus was the first chronologically to be resurrected. Yun po yung meaning po niya. Siya po yung unang binuhay ng Diyos at hindi na siya kailanman mamamatay. Alright? Yan, ganun din. It includes all the people. And known also Christ is our supreme God. Alright. Okay. Sa John 5:28-29 po, dadagdagan ko lang po yung verse. Sabi ng John 5:28-29, huwag ninyong itong pagtakhan. Sabi niya, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Dadating yung panahon at sila'y babangon. Okay.
tinig ng Diyos, pag narinig ng mga patay, babangon, sabi niya. Kaya tayo noon, na tayo patay, narinig natin ng Word of God. I mean, yung biyaya ng Diyos, yung Word, yung may nag-share sa atin, tayo bumangon mula sa, yun, yung pagiging status natin na dati layo sa Diyos, dead in Christ, but now we are alive, we are born again. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan, babangon ang mga patungo sa buhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon din patungo sa kaparusahan. Ganun po, magkakaroon ng dalawang resurrection, darating yung panahon. Pero ito yung mga tao, sabi niya, yung mga gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Alright? John 5:28-29. Okay. Sa Colossians, doon na po tayo sa next verse. Colossians chapter 1 verse 19. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Yun, yung kalikasan ng Diyos, talagang ginawa, ninais po ng Diyos at minarapat ng Diyos. Yung fullness ng Diyos ay kay Kristo. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Okay. When we say fullness, okay. It means, in other word, filled. Fullness, filled. Sa Old Testament, ginagamit po yung word na filled. Fullness, filled. The temple with His presence. Okay, that Jesus not only bears God's glory, but all that God dwells in Him. He is fully God. Sabihin, yung kabuuan ng pagka-Diyos ay kay Kristo. From Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya kung hindi siya naging tao, paano tayo? Paano yung kaligtasan po natin? Di po ba? Paano kung hindi siya naging tao, pero hindi naman siya nabuhay? Alam niyo yun. Kaya, sabihin, yung pagiging Kristiyano, kung isipin natin, kung hindi siya naging tao, kung hindi siya nabuhay, walang saysay ang ating pinag-uusapan, yung buhay po natin. Sabihin, walang kaligtasan. Kaya, praise God. Alam niyo yun, kinahabagan po tayo ng Diyos. By His grace and mercy. He is fully God. All the attributes of God ay kay Lord nga po. Who is Jesus? For the last verse, ito na po. Colossians chapter 1 verse 20. And through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Who is Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. When we say ipagkasundo, ipinagkasundo sa Kanya, reconciliation, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon ng pakikipagkasundo ang tao sa Diyos. O through Jesus, for God. Yung word na reconcile, yung English na ito, sa English translate, yung other meaning niya, o yung kahulugan niya, it means to change or exchange. Exchange, it refers to a change in the sinner's relationship to God. Yung dating makasalanan. Pero dahil sa nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, dahil kay Kristo, nagkaroon ng reconciliation. Yung ginawa ni Kristo, hindi po yung ginawa ng tao. Hindi dahil sa sobrang bait niya, kaya naging kaibigan ng Diyos, naging maka-Diyos, hindi po. It's because of God. Ginawa ng Diyos yun para tayo maging kasundo ng Diyos. Kaya importante yung pananampalataya sa kanyang anak. Okay? Without our faith to Jesus, wala po yung way para tayo makasundo ng Diyos. Yung kanyang righteousness, ipinapataw, ibinibigay, pinapahatid doon sa taong sumasampalataya sa kanyang anak. Kaya kung isipin natin, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para tayo ay, magkaroon po ng kaligtasan, magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Na dating tayo, kasalanan, makamundo. Pero dahil sa biyaya ni Kristo, sa ginawa ni Kristo, sakripisyo ni Kristo, hindi yung sakripisyo ng tao. Yung ginagawa ng tao,
kundi sa ginawa niya. Through faith alone. Sola fide. Okay? Then, sa Romans 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, sabi ng Romans 5:10, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Natutuwa po tayo pag ganun, di po ba? Hindi na tayo kaaway. Pagkaaway tayo ng Diyos, ay anytime, anywhere, kahit anong oras, pwede tayong, alam niyo yun, iparanas yung kanyang bagsik, yung kanyang galit. Pero sabi nga, dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayo. Tinanggap na niya tayo. Ito yung sinasabi ng 5:10 ng Romans. Bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Yes, pagkamatay niya. Dahil sa pagkamatay ng anak niya. Ginawa niya yun dahil sa, saan nga po? Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos ay makatarungan na Diyos. Kaya kinahabagan tayo. Salamat sa Kanya. At dahil dito, tiyak, yung assurance. Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. Sapagkat si Kristo ay buhay. Okay, yun po yung dahilan. All this, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 21, all this is from God. Lahat lang ito ay galing sa Diyos, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Tagalogin po natin, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kami, tayong mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinagkatiwalaan niya kami o tayo upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Kung bakit po tayo tinawag? Ikaw at ako, tinawag ng Diyos dahil sa plano ng Diyos. Para iligtas ng Diyos. At yung ibang mga tao ay maging kaibigan din ng Diyos. Kaya sineshare po yung gospel. Sineshare po si Jesus. Kaya si Jesus, yung focal point po. Ang ibig sabihin sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. Kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Pag tayo kaibigan ng Diyos, hindi na niya aalalahanin yung kasalanan. Kahit malaki, maliit na kasalanan. Forgiven. Pinatawad. At kami naman, sina Paul o yung mga, siyempre yung mga Kristiyano, kami naman ay inatasan niyang pamalita ito. Kaya tayo, pinamamalita natin si Lord. Ano po? Yung kanyang ginawa, si Lord, yung ginawa po ni Lord. Bilang plano niyang tayo ligtas. Mayroong pag-asang naghihintay sa mga nasa, alam niyo yun, nasa sanlibutan. Okay. Kaya nga kami, sabi ni Paul, sabi niya, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ni Paul. Sabi niya sa Kolose, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nag-asala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan dahil sa atin. Upang sa pakipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. So yes, there is a reconciled man to God. Kumbaga ang Diyos po yung nagre-reconcile, siya po yung gumawa ng paraan, nire-restore niya yung relationship ng tao muli sa Diyos. Nung magkasala si Eva at si Adan, lahat ng relasyon na ito, yung relasyon nila sa Diyos, nasira dahil saan? Kasalanan. Pero gumawa ang Diyos ng paraan, si Kristo yung binigay na kaisa-isa, bugtong na anak, na hain, na alay para sa ating kasalanan, na siya yung gumawa ng parang kabayaran. So, yun po yung kabuuan po ng ating pag-aaral. Maya, mag-pray po muna tayo. Panginoon, salamat po Lord God sa information. Di po kami karapat-dapat sa aming mga mali, kasalanan. Patawarin niyo po kami, buong puso, buong isip namin. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami. Nakilala po namin through yung verse na binasa po namin, mga verses, kung sino po ang aming Panginoon. Sa limitadong panahon at oras po na mayroon po kami pagsasama at nag-usapan po namin, I pray po na ito po ay ilagay niyo po nawa sa pinakamatabang bahagi po ng puso po ng bawat isa. Salamat po ng napakarami sa dakila mong pagmamahal sa amin. Kung sino po at kung ano po ang inyong ginawa sa cross. In Jesus' name. Amen. Amen.